Gusto ko naman maintindihan yung ano, yung systems laws. Para tayong mga estudyante, 'di ba, nag-aaral tayo. O yung systems laws, yun naman yung ano natin. Yun naman yung ating pag-uusapan. Ano ba yung systems laws? O, magpapaliwanag ang News 5 dahil ang News 5 sister company ng Meralco. Kaya kailangan nila ipaliwanag sa tao na hindi dapat magbawas ng systems laws ang Meralco. Utang ina nito mga 'to, pinagloloko tayo, pero para mas maintindihan niyo ano ba yung systems laws. Na nilalagay sa ating mga bill ng kuryente. Ito, panoorin ninyo bago tayo pumunta dun sa mga malulupit na mga balita. Noong Lunes, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na gusto niyang ipatanggal itong systems loss charges sa mga electric bill. 'Di ba? Gusto niyang ipatanggal. Gusto niyang ipatanggal. Kung makapagsalita siya nun, sabi niya, tatanggalin na natin. Tatanggalin na natin ang mga systems laws na yan na ipinapasan sa ating mga mamamayan. Puta, akala mo naman magkakatotoo na, yung pala, pinagtatalunan pa. Ang tagal ng pinagtatalunan yan. Panahon pa lang ni Gloria, pinagtatalunan na yan. Nung panahon nga ni Pangulong Duterte, pucha, kahit na sigang-siga na si Pangulong Duterte, hindi nga niya naipatupad dito eh. Kaya nga ginawa na lang ni Pangulong Duterte, humanap siya ng paraan kung papaano yung pera ng mga Pilipino, yung kinikita ng mga Pilipino tumaas. Di ba? Tatandaan nyo yung train law. Train 1, train 2, di ba? Yung train law. O dahil dun sa train law na yon, yung mga empleyado na nagbabayad ng buwis, nabawasan yung mga buwis na binabayaran nila. So tumaas yung kanilang take home. So nung tumaas yung kanilang take home, mga bossing, pati sa mga bonuses, tumaas yung kanilang take home, afford na nila itong mga unnecessary na mga charges na ito sa ating kuryente. Ngayon wala eh. Ngayon wala eh. Pucha, nakakaawa nga yung military uniform personnel, yung mga sundalo. Sila pa ang magkakaltasan. Dati kasi automatic pag ikaw sundalo, police, naabot mo yung retirement, meron kang pension. May pension ka, at yung pension, mga bossing, yung pension mo, kinukuha yun sa national budget. Yung lahat ng pension ng mga veterano, pension ng mga retired na mga sundalo, police, kinukuha yan sa national budget. Ayaw nila na may kahati sila sa national budget. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga pulis at mga sundalo kakampi pa rin ng gobyerno eh. Mantakin mo ang ginawa ng gobyerno, nagpasa sila ng batas na magkakaltas na sa sweldo ng mga pulis at sundalo para meron silang pensyon pag nag-retire sila. Gago, di ba? Itinaas nga ni Pangulong Duterte yung sweldo ng pulis at saka sundalo, tapos babawasan mo para sa pensyon nila. Mula't mula pa naman kinukuha sa national budget yung pensyon ng mga sundalo at mga pulis. So kung halimbawa ngayon, ikaw, pulis ka ngayon, yung mga nakaraan ng mga pensioner, mamamatay na yung iba dyan, yung mga nakaraan, may mga maratanggap yan galing sa national budget. Pero kung halimbawa pulis ka ngayon, kinakaltasan ka na 3,000 buwan-buwan. Para pag nag-retire ka, hindi ka napatay ng mga kriminal, inabot mo yung buhay na walang hanggan. Inabot mo na nabuhay ka sa edad na halimbawa 60 retired ka na. Yun. Dahil naghuhulog ka 3,000, may pension ka. Paano kung hindi ka naghuhulog ng 3,000? Buwan-buwan. Patay ka. Patay ka. Wala kang pensyon. So kukunin na ng gobyerno yung pensyon mismo doon sa mga sundalo at saka pulis. Pinasarap nga ni Pangulong Duterte yung buhay nyo, pinahirapan kayo, tapos kinakampihan nyo pa. Mga tanga talaga kayo. Bobo rin talaga itong mga mga nasa uniformado natin. Itinaas ni Pangulong Duterte yung dignidad nyo, ibinaba ninyo. So yun yung mga ngayon, yun yung mga natin. Kaya tinaas ni Pangulong Duterte yung sahod, lahat-lahat po, tiyangin yan. Tapos pagdating ngayon, itinaas din lahat ng gobyerno, lahat ng bayarin, itinaas din ng gobyerno. Wala rin, walang kwenta yung mga sarap ng buhay na dinanas natin kay Pangulong Duterte. Hindi nga naman kasalanan ng consumer itong systems losses, kaya hindi naman daw tama na ang consumer din ang nagbabayad nito. Itong isa sa mga matinding pinalakpakan sa SONA, lalo't ang mahal nga naman talaga ng kuryente dito sa Pilipinas. Kaya simplihan po natin ang usapin nitong systems loss charges sa inyong electric bill para mas madaling maintindihan. Para maintindihan ninyo kasi sabi nga dito kanina ni Diego Latigo, nakukuha yan sa mga jumper. Papaliwanag dito kung ano yung systems loss. Ihalimbawa po natin ang Meralco. Gina Ray! Ay, salamat. Akala ko naman magiging madilim ng gabi natin. Buti na nandyan si Gina Ray. Magaan ang loob ko dyan kay Gina Ray. Parang siguro soulmate ko yan. Bill. Ipaalala ko lamang po sa inyo ang TV5 po, sister company ng Meralco. Ngayon, sa pangkaraniwang bill ng Meralco, ito po ang mga kasama ang systems loss charge. Pumapatak ng mga 5 to 5.5% ng kabuuang electric bill, yung typical ng Meralco. Ito pong pinakamalaki, nasa 64%. Siyempre, yan po ang generation charge. Sunod ang distribution charge at yung government
at mga Ako na illegal magpapaliwanag. Meron tayong technical systems laws tsaka non-technical systems laws. Yung technical systems laws, yan yung mga yan yung mga 'di ba, kapag yung kuryente dumadaloy yan sa mga kable. Pag dumaloy yan sa mga kable na ganun, mga bossing, sa sobrang init minsan nakakawala yan. So kumbaga, halimbawa 10 silang nag-travel. Ay, salamat naman kay Nanasi. Tama ba? Sino ba to? Hindi ko na mabasa. Dahil lang basahin ko lang yung importante yan, yung mga nagpakulit. Si Nana Ai. Nana AI. Maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Domo arigato. So halimbawa, 10 yung umalis sa planta, 10 ang makakapunta na lang, ang makakarating na lang 5. Kalahati nawawala dahil diyan sa systems loss na yan. Salamat kay kay Pearly Lu. Pearly Lu 5135, salamat sa iyo. Mabuhay ka diyan sa Taiwan. Ang sarap ng mga pagkain diyan. Ganun 'yon. So yun yung technical. Yung non-technical naman, ayan yung mga magnanakaw ng mga 4-piece. Mga beneficiaries sa Pilipinas, andyan yung mga putang ina mga nagja-jumper. Yung mga may mga aircon, wala namang binabayarang bill ng kuryenteng mga hayop na yan. Ayan yan. So dalawa yan, technical at saka non-technical. Okay? Meron pong 2 uri ng systems charger na wala bilang bahagi po ng normal na transmission at distribution ng kuryente. Habang dumadaloy kasi ang kuryente sa kable, ng kable, pansin-pansin po ito pagbahagi ng cost of delivering electricity ng mga power distributors. Lean At Angel, dahil thank po you. dyan, sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo, itong technical systems loss ay kinakarga sa mga electric bill. Pero, gaya nga ng sabi natin, 2 klase po yung systems losses. Doon naman tayo sa pangalawa at yung mas kontrobersyal. Ang non-technical systems loss ay ayan yung non-technical. Pilferage, jumper cables, illegal connections, meter tampering, putang ina. Sinong mga gumagawa niyan? Taas ang kamay dito ng mga gumagawa niyo, mga walang hiya kayo. Mga 4-piece, mga beneficiaryo 4-piece, itaas ang kamay. Putang ina ninyo, nanonood pa kayo ng YouTube, ha? May mga internet pa kayo, ha? Sino dito ang beneficiaryo niyan? Na nag-jumper pa. Walang hiya, baka naman nanonood ka ngayon sa TV mo tapos wala kang binabayarang kuryente. Bayad-bayad din pag may time. Tulungan tayo. Grabe naman kayo. May systems loss na. Meron pang 4-piece na binabayaran doon sa mga beneficiaryo. Kami-kaming mga middle income earners. Mga buwisit kayo, ha? kuryenteng nawawala dahil po sa mga jumper cables, illegal connections, pag-tamper ng mga metro. Ito po yung mas kontrobersyal dahil wala naman talaga tayong kinalaman dyan. Sa ibang bansa, kadalasan po ay hindi ito nakakarga sa mga electric bill liban sa ilang developing countries gaya nga po ng Pilipinas at ng India. Ngayon, ang tanong, sa pagitan po ng technical at non-technical losses, ano ang mas malaking porsyento? Parehas. Tangin na nyo, mas malaking porsyento. So ayun yun yung binabawas sa atin, yung mga ninanakaw. Yung mga ninanakaw ng mga may hirap sa Pilipinas na mga palaasa. Ayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa harap ng kamera. Walang halong